my Bible. It is God's Word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise. Here is being preached, study, meditate, memorize, and apply His truth. For by this I will be blessed, and be a blessing, and my God will be glorified. In Deuteronomy chapter 32. Deuteronomy chapter 32. Verses 28 to 29, dungan tapagbasa ni. Ang atong mensahe is about considering our later end. Una-una to, ang mga umaabot na nila to. Considering our later end. Deuteronomy chapter 32, verses 28 to 29. Ano mo sa inyong Bible? You can say amen. Okay. Verse 28, tamang sa 29, doon ka pagbasa, ready, read. For they are a nation void of counsel, neither is there any understanding in them. Oh, that they were wise, that they understood this, that they would consider their later end. Ngayon Diyos, oh, that they would be wise, that they would that they understood this, that they would consider their later end. Okay, mag-pray tayo sa among makapangikot. Among nangikot naman, again, nagkapasalamat ni sa giyatag na mga ikayon karong namin sa among balay kumana. Makapadayon niyo Diyos o siban mo diya sa spirito o sa kamatuoran. Salamat sa tanan nga pagkamaayo ng among nabati, sa tanan nga pagkabaho sa among kasing-kasing karong mga panahon na. Again, salamat kay Holy Spirit na makalaon sa inyo ang pagkadayong weekend, empower sa mga katsakasa kay Espirituhan ng Bahay. Aron makahimo ni sa paglampo kadayon sa mga pagtuod na di mo Ginoo kung sumala sa imo ang i-impress na o ipasabot sa mga katsakasa makahimo ni pag-obey sa imo ang kabubuton. Alam mo. So, bless at panahon karon nga mong gamiton. Salamat sa oportunidad. Itinatag na po Ginoo. Minister pa rin mga kanakan. Salamat po kung hindi mo pastor ang mga tao. Salamat sa ilang kumpiyansa na yatag na po. Nagkatinuha po mga gamitan ko pa dayon alang sa pagmatuto at sa paglambo sa Kristohanon na pagkinabuyan ng mga kanakan. Dalay ko di ka nga Diyos na mga matudyanan karoon. Bless ang mensahe in Jesus' name. Amen. Kalikot. Kanin sa Deuteronomy, kanina chapter is considered as the Song of Moses. Kung yung tanaw na ay mga letterhead ang inyong Bible. Deuteronomy is the second giving of the law. Ang meaning na ikaduha o ibalik sa Diyos, ipabalik sa Diyos kang Moses o sulti kung unsa ang gusto sa Diyos ay muod sa iyang mga katawhan. Pero sa Song ni Moses, kanang 32, ipakita ni Moses o ipasabot ni Moses na giunsa pag-akak sa Diyos o pag-plastar sa Diyos ang iyang mga katawhan, pagpagawas padaan sa sinugdanan gikan sa Egypt. Before pa naabot sa Egypt, dahil samtang naa sa Egypt, i-preservar sila sa Diyos. Kaya mong tanawang God has been very gracious pagani nila. Kaya bisa dilaw-daog sila sa Egypt na naghandi po sila. Naging preservar po sila sa Ginoo. Then, sa dihang nakagawas na sila sa Egypt, pagtulog na sila sa promised land, naingon ang Diyos nila na sa panahon na sila were going sa promised land, ang naitabo, naaghapon sila yung mga series of disbelief. Iga po sila utuos Ginoo. Nagya pa yung mga panahon na nakakita na sila, dasi sila nakakita sila sa pillar of clouds, pillar of fire. Yan, iabot niya pong panahon na magmurmur sila. Iabot niya pong panahon na di niya po nila tuhuan na Ginoo is able to bring them to the land flowing with milk and honey. So, muna nga, giingon sa Diyos na nagkuon siya sa iyang mga katawhan. Muna si Moses niingon,
ang Diyos nagpadayag niya in verse 28, verse 28. Yan si Moses, kaninga mga nason, void of counsel, o kaninga matang, the word nation, dili na siya syudad, kundi matang sa mga tao. Kaninga matang sa mga tao, kulag panamot in verse 28. Ngano? Wise pala unta ni sila, ilan ni nasaktan, nga unta, maghuna-huna sila kung unsay ilang dangatan. Maghuna-huna sila kung unsay ilang dangatan. Usa sa problema sa Kristohanon, ang Kristohanon, dili kabalo, muna-huna, muplano, o long range. Dili kabalo mo tanaw sa unahan. Usahay kita, ang gusto na to, kanang grabe na kita ka-short-sighted, gusto na to, nakita imuon ka ng pagkauma na adayon. Ang gusto na to, karoon lang kayo, dahil usahay, magparang wala na yung mo nang naiiwan na Diyos, kinahanglan ka pa nung consider sa inyong later end. Tanawan ako no, ang inyong kaintang, niya asa mo padulong, kung sa may maikabot niya ninyo sa unahan. Sa imong kaintang karon, tanawan ako no, sa imong pagsinibaan karon, sa imong pagsunod sa kabubuton karon, sa imong hinatagan karon sa Diyos, sa imong binasahan sa Bible, the way you are praying, kung sa kayo maikabot niyo sa unahan. Mga tao magyalamon ka, ano mo consider na? Walang ikot si Moses sa all that they would be wise. Pahit kayo na mahitabo na po, na unta na kay Diyos, na puno sa kasya, puno sa kaluoy, pero ang resulta, di kita kabulungutan aw sa atong kahintang niya sa maabot na himot ang laot. Ay, kaya so muna, it's wise to look ako. It's wise to prepare, it's wise to plan, and it's wise to prove God. It is wise to prepare yourself for what is coming. Prepare yourself for what is coming. Ikadua, you plan your life, your work, your ways, your path. Planuhin. Ikatulo, i-prove ang imong Ginoo. Kahit i-challenge ka sa Diyos, kumanan na niya. I-challenge ka sa Diyos, I will never leave you nor forsake you. Even unto the ends of the earth, diba? Going to all the world and preach the gospel to every creature, baptizing them in the name of the Father and of the Son, of the Holy Ghost, and I will be with you always. Amen. Amen na Diyos. So sa atong Kristohanon nga ginagoy, walay lugar nga dili ta mahimong magyalamon. Kaya na may Ginoo nga atong gilauman sa ligan. So it is always wise to prepare, to plan, and to prove God. Iwan-ani ang inahimo sa mga magyalamon ng tao. Karon ato ng sakton tanan, pagpreparar, pagplano o pagproba. Kani, in continuation sa atong sa paglastino sa itong kasikasin sa Han. Na ay itawag mga messages, akong ibasa, wala mga nauman ng mga messages. Na kung mong tanaw, natulog naman sa ato. Pwede na nga, wala na lang to. Pero ako nasagtan, dilisan na yung katulad itong saligan sa tuang paglambo, sa tuang paghatak. Di ba yung katulad? Ay, kaya nga magsigit ang family camp para magsigit mong hatak. Di mo naman mo. Ay, kaya nga si Paniyon mag-imitar ka termly of preacher para usap mo maghatak. Di ba mo na? Ano man, kung mo na ano man na, pastor, ng ano, dasi man nag-iublay, pagwala yung ikaw lagi kay diling, sige mo. Ako ka rin matong lain si Mahal, madasi ka rin sila. Karoon ka rin po nila. It's a matter of kanang kahintang sa kasitasin na. Kahintang sa kasitasin na. So, mga atong binuon
Ato ni sakto, ang mga kaya mo nga tao mo preparar, mo plano, dahil mo probar sa Ginoo. So, inaniyo na ito. Usa sa paagi, if you are preparing, and if you are planning, and if you are proving God, have you ever heard of the word investment? Investment. And in term of investment sa business, it is called a capital. Diba? Kung business, mag-invest ka, ang pinaka-primary investment na imo is your capital. One term, yan tawag. A capital is a stock or an asset or a property owned in which wealth is produced as a product of in a specified time. Muna yung meaning sa Encarta. O pasabot, kung na-ay capital, kanang imong capital, imo ang gamiton para na-akay produkto mugawas ana sa umaabot na panahon. Mauna siya tuyong anong mo invest ka na kay kapital. Halimbawa, gusto ka o magtindahan, inanglan na kay kapital. Ang imong kapital, na kay mga assets, kapital mo yuta, kapital mo building, kauman palit ka o isulod sa imong tindahan. Those are your capitals. Kanang mga butanga, in a specified time, they will produce the product that you the gain that you desire. Pero di ka pili na wala kay kapital. Gusto ka mag-business, ginansya, walay ginansya, walay invest ka kapital. Muna sa business. Okay. Sa farming, kanang investment is called a seed. Sa pagkuma, kanang investment, itawag na siya liso. A seed is a crop that is planted to reproduce a desired harvest. So, kung invest ka, let's say, gusto ka ma-harvest o humay, so ang imong seed is seed sa humay. Gusto ka ma-harvest o kapayas, mag-invest ka o seed na kapayas. So whatever you decide, kung sa may mong i-decide, mauna imong i-plan. Mauna imong i-invest. Karon, sa banking, kanang term na investment is called a bond. It is called a life insurance. Or it is called a mutual fund. Ang investment, this is a layman's term. Ang layman's term is a secure word ang nagsultihan. Nga, when you invest sa bangko, itawag na iban, kanang ban, imuha ng dipundo diya, imuha ka niya ng makuha pagkawan. Di ba? Kanang ban, ibutang na mo, pero imuha na makuha pagkawan, hindi na mawala mo. Amen. Kanang life insurance, it means na kay i-invest, maunay imo niyang maangkunan pagkahuman sa specified na panahon base sa gusto nimo na panahon kwaon. Dahil itawag mutual funds, it means na kay ibutang magbalik sa imo, na kay ibutang magbalik sa imo. O mutual, give and take, di ba? Hello? So, only siya investment. Karon sa Christianity, inunduin, parehas ani, kung ang secular world, naasilaan nga term, investment. Kung sa bangko, magpalit ka financial asset, ang tuyo nimo is future gain. Di ba? Anong mo ibangko nyo yung mga karta? Para no interest. No? Anong mo palit ka sa bangko property? Para imuhang mabalik yan. Magamit mo. Ikaw ginansiya in the future. Anong mo palit ka life insurance? Para sa future. Ginansiya ka sa future, di ba? Anong mo palit ka o St. Peter? Para ikamatay mo klaro na kay lumon.
kay kabatay mo alam ni kay murumur. Those are investment. Sa secular world na, kung ang secular world, they knew about future gains. They knew, kapano sila kung siya sa uma, nganong kitang Kristohanon diliman. Nganong di man tamunaw na. Pero para sa Kristohanon, for Christianity, investment is called giving. O na sa Kristiyanismo. Ang atong investment ang atong yatag. Mauna, nagitawag na siya, o ito gigamit ni Pastor Joey. When you give, it is called a seed of faith. Imuha ng investment tungod kay nituo ka sa Diyos. Ni-invest ka, kay nituo ka sa Diyos. Karon kay ni-invest ka, base sa business, kung na kay kapital, na kay ni-invest ka, ang ginansya na mubalik mo. Kaya kanang kapital, imuha na manadaan. Di na wala piling mawala, imuha manadaan. Kung mag-uuma ka, kanang imuhang liso, kita nun, naagin ay harvest. Na production. Kaya kung mag-ato ka sa bangko, na-ato kay interest. So, yun ani sa Christianity. Ang Christianity, ang ato ang investment is our giving. Now, on investing sa Christianity, we are investing for eternity. Ang atong imbisan eternidad. Pero ang tanin mo, ang Diyos, niingon sa Hebrews chapter 6 verse 10, ingon siya, God is not unrighteous to forget your words. Karon, niingon na ng Ginoo nga di siya makalimot sa inyong mo. Ang tao pa makalimot na kayo mo umaayo sa tao, sa tao makalimot pa na. Pero Ginoo dili. Na kayo mo para sa Diyos, not only you are investing for eternity, God is preparing an earthly reward para nito. Di man naman mo kasangtang sa kalibutan, nagsigit ang himo para sa Diyos, huwag kong narato ka na dito sa langit, no? Ang Ginoo mataron siya. Dili siya pwedeng yakap pasagdaan sa tanan na yung hihimo niya dito sa kalibutan while you're staying sa kalibutan, ang iyang nature to bless you, dili may kapunin mo. Kaya pinag-imuhuli mo. Pero naman ani atong investment sa eternity. Kani atong itawag tithes. Ibasa ka kanina sa 8, taman to task 10. Your tithes is God's. Dili na siya imo. Your tithe is what? Your 10%. Ditawag na meet in my house. You are giving it because God wants you to give para sa kanang ditawag pagtrabaho niya sa iglesia. Para sa mga himuon niya sa simbahan. Para sa pagkaon sa simbahan, para sa alawan sa mga staff sa simbahan, para mga himuon sa sulod sa simbahan. Muna ikaw tuyo sa tithes, that is meet in my house. Ingon ng Diyos na in Malakay chapter 3 verse 10. Ikaduhan din mo mga investment is your love offering. If you are to look at 2 Corinthians chapter 8, tanawa. 2 Corinthians chapter 8 in verse 8, tanawa. 2 Corinthians chapter 8 verse 8. Sabihin ninyo yung mga Bibles paniyo. Ingon ng Diyos in 2 Corinthians chapter 8, prove me now or prove the sincerity of your love. In verse 8, I speak not by commandments, but by occasion of the forwardness of others, to prove what? The sincerity of your love. When you give your tithes, it means you are giving what is God's. Imong giulit kung siya sa Diyos. But when you give a love offering, your love offering is proving the sincerity sa imong bugma sa Diyos. Maubitaw na ang imong tithes na iklaro na number na pila imong ihatag. Pero imong love, wala iklaro na number. Kaya ang tinuod ka bugma, wala man na siya'y basihan. Makita ka na basi kung sa imong himuon. Pero dili na mo hatagan limitasyon o hatagan certain kind of percentage sa bugma. Walay
love you 50%. Right. Walay I love you 90%. Amen? Walay I love you 20%. Amen. So in 2 Corinthians chapter 8, verse 8, iyon ang Diyos na there are people who are proving their love for God. Why can't you? Amen. Because of the forwardness of others, tanawan. Bakit ko na Diyos, tungkol sa forwardness of others, na ay mga tao, tanawan ng church si Pastor Joey. Tabong ng ato. Tabong mo, ang ilang giving, not only because of their tithes, but because they're proving that they really love God. Wala iyon ato sila. Karon kung dili sa minato yung modern, maglaway na tabakan o tama, sige na lang tagpaminaw, sige na lang taglana kalamiin, ana ilang simbahan, na hindi man tamo experience. Ang maura mong ginuuha. Ang kabaloka, ang consolation ako, while Pastor Joey was speaking, in ana ilang experience, akong giingon ko, salamat ka, Ginoo, ani nga preacher parehas na to. Kanang yung Ginoo, ora itong Ginoo. Ang problema lang, kulang tayong practice o pag-prove sa itong Ginoo. Muna'y kulang na to. Sila yung gina-prove, kanuna ilang Ginoo kita. Panalag sa kayo. Wala na to, gisanay, wala to, giana na to, kagaling mo. So love operating is an investment for eternity. Prove the sincerity of your love. A Catholic investment for eternity is faith promise. That is Romans chapter 10 verses 14 and 15. How shall they hear without a preacher? Amen? Sa akong kakulunira pagkadugo ko, wala preacher. Dahil, naigon ng Diyos. And how shall they preach except they be sent? Karon, ang atong faith promise offering is offering intended only para na sanksyon. Kabalo ka, ang atong faith promise as at naghimo o commitment, di gyapon kasapat sa gusto na itong tabangan. Muunang usahay ang love offering makuhaan, which is mas maayo kay galing na itawag ka ng pundo nga pan kung whatever magka-short sa in my house, magka-short sa faith promise, na kay makuhaan na pundo. Wala itong himo. Kaya gamay naman mo at faith promise offering. Nakapagod tayo inugat lang naman ko, aside from the pastor ni kaya mo ni Cherento, ako nagtrabaho sa mga sa store na dili ng church ako, nangiyo. Tuwa na siya karoon sa Malati. Tuwa na siya karoon sa Malati. Imbita ko siya pastor hindi ko ayaw tuwa pastor ni. Pasuporta ka lang ko. Nagsuporta sa iya, nagsuporta ka sa Cherento, nag-assist ang imbana ni Cherento. Kung ay mapakuna na mga bagong missionary, mga anak ng pastor, mga kapamanan. So, muna ituyo sa itong faith promise. Mga kadagang mag-operingan niya sa musibahan, kulang pagaling na, uban gani atua, siyang makabok, ang uban gani 15. Itanaw na ko ilang pastor Joey nga ilang chikananan, pareha sa ato kadaghan. Ang ilang faith promise, ikawag lang nilang Pastor Care, C-A-R-E. Pero lang is faith promise sa ila. Daghan sila, dinatagan siyam sa tubok ilaha. Lahi na mahalan. Pero maura ang prinsipon. Kaya kung maingon maguta, ganahan ka ako. Inuulumin, niabot sila na kayo ni-prove ang nilang Ginoo. Sunod na ito na investment for eternity is your first fruit. Inuulumin, kaning first fruit ni mo, o maotong commitment mo na ito sa paminaw. That is the best of your best. Mauna iingon sa Bible. Ang first fruit is the best of your best. Maunang mata kang first fruit. Your first fruit is for the minister, for the divine that is in the temple. Para na sa pastor, dili na para sa bintig.
When you give the first fruit, that is not for the building. When you give your first fruit, that is not for mission. That is for your pastor. Mauna nga, kabantay kasi Pastor Joey, maingon siya, I have my first fruit, nagkapalit siya gribon, ininimon, ipalit siya ito, kaya iya ang first fruit, kaya ikuha pa ito niya sa first fruit, kaya sa iya. Kaya, iwan ang Bible, aham mo na yung mapuhi ang preacher. So if ever you are giving your first fruit, the best of the best you have, ang preacher, iyan ang discretion, halimbawa, pag natanong ko kayo ng butak, after ko nag-praying, na yung sa asawa ko nga, di pa man ko kagit over na ako'y 1 million nga ihatag sa ako. Amen. Imagine mo yung anak, ay kung yung kapalaga, 1 million, akong worth. Pahalag, ako na una, pahalag ito tinuod, pero basta di mo ko kumit sa Pinoy, yun na lang tulbago, hindi ko tinuod. Pero imagine mo, I'm worth 1 million, wow, 1 million na iko. Pero magtanong ako sa oral, ako ang first fruit, 2 million, 3 million. Pastor Joey, 25. Pastor Joey, 25, kaya worth million, ako 1 million, sige lang, 5 years from now. Amen. Right. No, sila na. So, kung akong prayer yun, I was challenged na amigo wala pa siya na pastor, businessman na siya, pero sa dihang na pastor na siya, dato kayo siya pastor. Itagal siya membro, kamanti sa iyahang business. Pero siya ay dato. O wala na membro dilig. Si Pastor Joey dato. Pareha sila. Pero ang membro ni Pastor Joey dato. Ingon-ani ang prinsipyo akong nasabtan. Kung nakakasadagat na ang sakyanan, dapat kung mag-high-tide, saka ka ng sakyanan. O mag-low-tide, naot ka ng sakyanan. Sakayan, di ba? Lisod na kung mag-high-tide, o sakay ni saka, ang uwan na nalundod. Dahil problema na. So akong kinalaman ko, mas maayo na madato o tungod kay madato mo. Ganong madato o tungod kay madato mo, kamo may nadatag sa first fruit para na ako. Dito mo. Imagine mo, nagkakalakaw niya, ay kung 1 million of worth. Amen. Lipay kay Boy. Inaanak ko ng kapalangga, abot sa kamilyon. Kiusap na mo kwinta, dili kay 1 million. Kiusap na mo kwinta. Basta magdali-dali kay kwinta ba? Unang usahay, di mo abot ng panalangin, kakabalungiha. Agad nagwanta, di kakabalungiha. Unang mamatay panalangin. Di kay 1 million lang. 1.4 million. Ang akong million. Kaya, ibasa pa yun ako na, pag yun ba no, kasapot. Nga nung nag-iimo ato. Amen. Grabe yung 1.4 million of work. Amen. Napay mo, kasabot ako. Nakasabot siya. Kung unsa ko, musabot pa rin ko. Kaya ako manang tulungan ko na ako. Karoon ko tayo mo kulitin. Amen. Tinawag kita, kaya kung ba makasabot, ang una-una ninyo sa first fruit, nga kausara ihatag. Kausa ihatag, usa ka ginansyan. Remember, is the first fruit, the minimum of the first fruit should be at least sa Bible is 1 month na produkto nimo. Resulta sa imong crop. So, kung nagtrabaho ka, di ka makuuma, pinaka-list of your first fruit should be ang 1 month nimo nga sweldo. That should be the least. Below that is not the best of your best. That is not your first fruit. Below Maliana, below sa 1 month, that is not best of your best. Muna, pwede labaw anak. Amen. Pero pwede mo ubos anak. Dahil pwede na inyong ihatag yung first fruit. Ang ato mga practice is strictly biblical. Dito ko nakasabot na sa Old Testament, yes,
sa commandment should be followed by letter. Pero niabot sa 2 Corinthians that you abound, the Bible already explained that you abound in this grace also. And even that should be done in grace. Not only because you are obeying a command, because also you have understood grace. Nakasabot ka sa grasya. Ang grasya, dili na karayan, di mo lang dili mo ngayon mo, pero hindi mo. Mo na kamalita mo, ang imong first fruit, it is what is in your heart, na gusto mong ihatag sa imong pastor, pila ang amount, then imo lang pwede mahatag within the year. Within the year na imo ihatag. So, nag-imo kang commitment April. So, ang taman pwede mong ihatag, taman April next year. So, pwede mo bayin-bayin doon, kaya bulan ang gusto na arumabot yung first fruit. Ano mo example? Halimbawa, ngayon ka, gusto kong mahatag ang pastor of 10,000. So, your first fruit is 10,000. Ang may tabo, ano yung 10,000, pwede na within the year, yung nalinayo naghatag. First fruit ni mo. So, pwede pagka Mayo, hatag ka 2,000. Pwede pagka June, hatag ka 1,000. Tama na ka ng 10,000 yung mga first fruit, within the year, mahatag mo. Mauna, unang natingala ko, ang uban ninyo na kapasidad, ang inyo lang ihatag tao. Pagkay man mo rin, ano ko isa? O, hindi gusto mong panalangin, o hindi na-bless nila. Kasabot na mo? Buwan kasabot, ang pinakamaayaw nimo, imong gustong ihatag sa imong pastor. Wala yung first fruit. Pwede na imong ihatag, you make a commitment within the year. So if you want to give your pastor 100,000, then within a year, that's by faith. You want to be blessed. Gusto ka, pinahagi sa pagto, then you can give your pastor 100,000 within a year. Kaya ayaw yung nag-una-una ang imong pastor, bukas naman ang imong pastor, ang kalimong ihatag, para sa imong pastor, bunta naman imong pastor kung saan na niya. Discretion na sa imong pastor kung saan na niya. Total, ang blessing na ikaw naman niya ihatag. Kung saan na paggamit, dili naman na makapikto sa imong panalangin. Ang imo namang obedience, mo ay bless sa Ginoo, ang imong grace, nga niyabaw, mo na may bless Ginoo. Pero ako, balik ko sa storya, na ako'y amigo nga pastor na karon. Nadumog yun din ako sa iyang baba, na-challenge ko. Nabalik ako niya, nagpuyog dito sa, nabalik niya istorya, nagpuyog dito sa Davao. Iingon siya, I have made a commitment with God, if ever God will give me my first million sa akong business, ihatag na ko sa Ginoo. Kaduha na ko kadumog ato nga statement. Muna na-challenge sa kasi ko nga. Sa sige na ko ulaw na ko nga, wala pa na-extend inani, na-open up, na palabot inani, worth na itong 1 million ninyo. Pero naingon ko sa Ginoo, imukhang panalanginan, na ay makatag ng 1 million. Kaya my first 1 million, ako pinayakan mo. So sa ato pa, kung inyo kong first fruitan o 1 million, naapog ko na yung first fruit sa ginawa 1 million. Ang sunod na abog na. Kasi palit ko ulit, o sa'yo at palit ko para sa bahan. Thank you more. Di ba ako kakabalo? Basta, inunaan ang nasa heart. O inaan dapat inyong masaktan. O sayang, inyong nasaktan ko, na bisag alangga kayo si pastor, kayo kita na nyo kapasidad. Bila, no. Giving is by faith. Dili nila dapat abdul sa kwita. Abdul sa kataas o ang pagtuo. So that is investment for eternity. So your first fruit is for your pastor. Ayaw katag na,
Pastor, 100,000 kay para sa building. Yun ang para sa building. Ang first call din para sa building, para na sa iyong pastor. Mo ito dinato mo. Di mo mali bayaran, dato yung pastor. Mo ito, kabantay mo, abot pastor sa ako, dato mga pastor. Lipay ka mo, di mo niya membro. Inyo ganit akatar, di mo niya membro. Samot na kahat inyong pastor. Diba? Unang puntuha. So kamu wala pa kayo mo, imo mo karon. Kamu di gusto mo imo, you will miss the blessing pa intended for the first fruit. Kamu na sa iyo kung imo, otruha ko karon. Hello? Otruha, pangayo mo, na ako may sobra to, pangayo mo. Kamu na sa iyo kung imo, isa yun tayo. Gamay na kayo. Pero katong, nasa iyo kung sulat ako, ay na mo imo. Sakiin na to. Ha? Ano na to? Ano? Oh. Otro, kung nasa iyo ka, kaya ang imo mo na una, nasaktan siguro na lugar pero wag tayo na kausa. No, dili. That is within a year. Saan ba? Ano mo may ka? Ako gusto ko si Pastor. I-bless, Ginoo. Usap-usap kami na financial blessing si Pastor. Ako siya taga 50,000 within a year. Hindi mo. Gusto ka panalanginan kayo duga? Gusto ka yung second nila? Hindi mo. Ako kami, atagaling ko na ako. Patagan ako kung kagalingon. Kaya panalanginan ko. Atagaling ko sa akong Pastor. It's in my heart na inikabot sa akong first fruit. Ang give, the tithes of the tithes of my first fruit will be given to my pastor. Nawag si pastor, ako, nag-text si pastor. Isa to, laman sa inyong ipadala. And siya na, God bless you more. Nawag siya itong Friday. Ang nawag ko, ako yung nanawag niya. Busy pa nga siya, nawag siya balik. Iyan siya na to. Para asang kayo mong idala. Kaya ipadala. Mga to, pastor, ako itong ikuhaan na ako ko friend. Para si money mo ito sa ako, yata sa kuha sa membro. Yun daw sila, Pastor Joey. Yun daw sila. So, yata naman mo. Hindi sa asa naman, nakikagugam sa kuha. Nakikagugam sa kuha. Thanksgiving offering, anniversary naman sa Baroy. Tingnan niya sa ako nga. Sa sunod itong pangilikampon sa gap na ako parehas na sa ino ba? Parehas sa ino. Nindot na pastor kay pagkatino ako hindi mo or kay ikaw kayo na nagulong na ako kung nagulong. Ikaw na hindi mo na una, aling mo pastor Joey. Ikaw na po kung umag sa mga pastor, makapartake sa kaya ako pastor kay ikaw na una galing pag-iikot niya sa pastor Joey. Nanapaso, ikaw na siya. Sige lang, nalangin na rin nas Ginoo kadayon. Amen. Nalangin na rin nas Ginoo kadayon. Karoon, anniversary sa Baroy. Inahan niya ito imuon, tapon ka mo. Tapon ka mo. Kaumangan ako wali, kuhatag offering, atong ihatag sa Baroy. Naon na, parehas na po sa Pastor Joey. Hindi. Sa imong pulsa. Ay, buto mo na magkakanalangin ng sinugata. Kung nasa kayo ng kapila, kakitugtiyan mo na. Nakausapin na ito yung oportunidad na ito rin. Sa Baroy, anniversary nila karoon nawa. To tell you honestly, sa diyang itawag ko sinuotiri, wala akong kabati that I have been supported by my pastor. Pero nabati sa akong pastor, every time na activities dito, I am supporting them. O sa siguro ni sa reason, nga nung ipagantod mo sa Ginoo simbahan. Nga nung na ako simbahan, kamoy reward na ako sa hindi mo dito sa Baroy. Kaya na ito ka na? Amen? Atong magkuha ko pa rin, adala na ito dito sa Baroy. Aron natay pa doon, titiyahan na ito parts, kahulog lang dito hapon, balik na tayo gabi. Karoon yung adawa, karoon
ng anniversary. Amen. Church anniversary. Amen? So that is investing for eternity. So nakasabot na mo sa first fruit. Ang first fruit para na unsan mo siya mapalanggan na mo pastor. Imo tagaan niya, imo lang ihatag nga ang grace na within that year, pwede 1 month mo kung kayawin mo 1 month then, well and good. Kayawin mo within 2 months then, well and good. Kayawin mo within 3 months then, well and good. Only mo ang first fruit. The best of your best. Amen. Only yung first fruit. So kung kailangan ka mo ata sa inyong pastor o motor lang, tagay ko ninyo motor. Kailangan ka mo ata nga kung balay, tagay ko yung balay, magpuyan. Lagi, kailangan ka, tinodo lang na. Yan, hindi ka kailangan sa kung mga barong, kay balik-balik, tagay ko yung barong. Ano mo na? The best of your best, only punto. Hindi nga ako eh. Sunod. Investment for eternity. Manuno na ito ni. Ika-third slide pa ni. Ang akong na-prepare na slide, 32. So third slide pa ni. Yang hapon ang mabali niya ako. Expect kong mabali mo yung hapon. Sacrificial. It's beyond their power. Wala sacrificial. When you give a sacrificial offering, it means, pareha sa 2 Corinthians chapter 8, in verse 3, tama sa verse 5, nga, sa ilahang deep poverty, out of their deep poverty, abounded the riches of their liberality. Muna sakripisyo. Grabe nga kalisod, pero muhatag lang gihapon. Usahay kita, nagkalisod ka, di na nung kamuhatag sa'yo. Sa panahon na magkalisod ka, dapat muhatag ka. Na ako niya ilan ka nung yun na lingunong ang pag-bless sa iya. Ako yun ang personal na amigo. Iyan yun ang isulti sa ako. Every time magkalisod sila collection sa ilang produkto. Isa na ko gusto, mga publik, nagkalisod ni nagkalisod ni kolekta sa mga gaisano. Sa bisan siguro na ako ang offering. Kung ano sa ako, nagkalisod na nung sila collection, mag-increase na siya offering. Kitaan ka na niya ako, pastor, ni pastor, masuko. Masuko ba? Mag-mention ka rin ka. Daghang tabay, runong kagagay anak. Pagkahapon na, maghapon na siya offering. Pagkahuman mo na yun na nagot, ang akong pastor, balingko na dito sa katawan, pag-inanod niya sa ulo. Eh, ginawa na. Okay, ikaw rin sa ginawa mo kaya sa pastor. Para ka na ang may limamuha. Ang may ko, ikasto. Kaya nakaroon, maimot ang ministry, mag-basketball ta, clinic. O palit ko ta gula. Ako mga ayaw, mag-solicit ko. Sukot ko, si pastor, mag-solicit. Uy, sa tiyak kayo, sukot mo alam mo, tagal na umatag ako, kay bapo mo ko. Ako alam mo. Muto ko na gano'n mo, kay bapo ko. Parang ganang balik-balikod, na tinuod ba yun na? Nagbalik-balikod yun na ako. Alawa din na, may maatag, pero may nakita na nagipangita gwapo. Doon na lang pagkatao sa kalimutan. Kanang gipanganak na gwapo, gwapa, o kanang gipanganak lang. So, pilit na ka, asa ka na. Gipanganak na baka, o gipanganak kang gwapo, gwapa. Lahat na lang yun. So, sacrificial is beyond your power. Tanong mo, mag-lisod na mga pastor. Mo lagi magkalisod ka, so di ka, di mo ka mahatag. Sulay ihatag ba? Yung pastor, ihatag mo ko. Mukha sa gusto, matchik po. Ayaw po gumatag matchik. Hatag lang, sulay lang. Ayaw lang pag-expect kong matchik. Eh, bisang bitaw ka ng city mong ibutang naman yun ay growing time. Di man yun na, tanong ka karoon, upang anilig ka, di man na naman ay growing time. Diba? So, sacrificial. And, kung na is,
the free will offering. Your free will offering, mo na siya, you are intending it for a purpose. Kamantay mo Acts chapter 4, si Barnabas. Si Barnabas, having land, iyang ibaligya. Having land, iyang ibaligya para i-lay down at the apostles' feet. Tanawa ni Acts chapter 4, last two verses. Acts chapter 4, last two verses. Pansay kisulti. Muna siya free will offering. That is in the New Testament. Acts chapter 4, verses 36 and 37, no? And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted, son of consolation, a Levite of the country of Cyprus. Sa iyang given, verse 37, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Wala yung free will offering. Kaya free will offering, gusto na nimo, imuha na ihatag, kay gusto nimo sa specific na purpose. Muna na itong free will offering, that is for our beauty. You are giving a free will offering, you choose to give it because na kay gusto para sa building. Ika, this is my free will offering, ako rin ihatag para paayo sa auto ni pastor. This is my free will offering para iayo ang ato ang jeep nga kuyaw pa kaya itong jeep kay natangtang bitaw ng iyahang cover sa oil. Cover sa oil sa ibabaw ba. Karoon na ito yung mga bolt dito sa ilano. Pagtangtang na nakawala itong bolt sa ilano. Basta pag inyo nag-learning ako, kainon ko Ginoo. Ilisan ka yun hindi po ang pagkinalig magkinaunsan eh. Gaampo ko yung Ginoo kasi katakaan na nyo grasya, makaulig lang. So anong nitagan, sige, kasunod nyo ko sa ajit eh, kung galing, bumumu. Bigay ka rin eh. Baka na yun yung jipa. Naabot! Okay lang. Pagtanaw, kabalumok katong mga lak ito, mga na, ipatangtang na itong gapon, tuang sa kilid sa usa sa mga piston, wag yo'y nadaot na nahiwi sa itong mga piston. Wag yo'y nadaot ko, kasi makaroon ni natin ka na ko. Ingon na si Dundun, grabe sa nang hilang pinugong alino. Right. Tinoon na, grabe yung ang pinugong. Kaya dito ay natuon, napungka ko eh. Napungka, tulog-tulog na daan, pungka ko yun. Natin na ginato na mahalay, makatimbang na lang yun. Oh, ang free na offering, ino na na. Ika nga, Pastor, ako may baligyan ako ng jeep, Pastor. Ako free will offering, balita ka akong jeep. Wala yung free will offering. Wala yung tuyo, anak. Pastor, naano ba tayo luti? Atong building ba? Kung kaya na itong indog na canopy, naano, Pastor? Oh, free will offering. Amen. Wala yung tuyo sa free will offering. Hello? Hey, Jen. Nakikitawag Thanksgiving offering. Kanang Thanksgiving offering, minawa na ninyo. Di ba? Pwede ka mag-birthday ko, mag-Thanksgiving ko. Makapasar ko, mag-Thanksgiving ko. No? Kanang nakay magkumalay, mag-Thanksgiving ka. O sa ka rin yung muno mag-Thanksgiving, di ba? Magpakaon ka. No, magpakaon nyo lang. Thanksgiving ko, magpakaon ko, kaya na ako'y nakapasar ko. Mag-Thanksgiving ko, kaya nakagraduate. Mag-Thanksgiving ko, kaya na ako'y bakong nahimo nga negosyo, Thanksgiving. Magpakaon ka mga tao. Mag-birthday ko, magpakaon ka mga tao. Kamutana. Naka-Thanksgiving ka sa Diyos. Maunang, before ka mo pakaon ng mga tao, make sure na imuhang naghatag kang offering para sa Diyos. Kung mo palitson ka, o worth 3,000,
Remember, ang tithe sana sa Diyos. Amen. So, pinakagamay mong Thanksgiving, so sa kalitson, 300. Pinakagamay na ni mga Thanksgiving. Kung pagkaon ka, mugasto ka 20,000, pinakagamay ni mga Thanksgiving is 2,000. Pinakagamay na. Pero di na lang ka mapakaon, Thanksgiving na lang ni mo, ihatag mo ito, igasto pagkaon, kana ang amount na would be recompensed according Amen. to what you have given to God. Right. Inanak na. So mag-anak na ka, members, mag-birthday ka, pag-offering sa, kung mag-Thanksgiving ka. Right. Pag-offering sa, Amen. lahi ang tithes, Yeah. lahi ang love offering, lahi ang faith promise, lahi ang first fruit. Ayaw ginuang Thanksgiving imong sakripisyal. Ayaw ginuang Thanksgiving imong free will. Amen. Thanksgiving is Thanksgiving. Kamingaw sa kanya. Amen. Then second to the last, your love gift for my pastor. Amen. And ang love gift for my pastor, that is not the first fruit. That is your personal, relational choice. Right. How do you really care for your pastor? What I love gift for pastor. Dahil ang first fruit, that is a form of tithes, ang first fruit, na anay specific amount. Ang love gift for pastor is like that. You want to encourage your pastor. Gusto ka nga, ang imong pastor, kana ka imong pastor. Gusto ka na. Nain rin nga pastor kagahapon, pastor Dili Baptist. Ni ani siya kay nagdala siya bukya sa Kaputos. Magpaalam na siya, magpaalam. Kaya ang sistema silang church, ipag-transfer ang ilang mga pastor. Transfer mo. Yeah. Muna yung una niya, tuyo. Ikadwa niya tuyo. Yan siya, pastor. Sa iyo ko ibibigay. Meron akong Bible study. Pero ako ng skilled sa IPI niya. Hindi mo ay A+ niya. Skilled o na skilled ba? IPI niya? Oo. Naala ko na siya Bible study niya. Yan nihatag sa pastor. Kasi ahalis na ako on the 15th. May 15. So gusto kong ikaw ang tawag din, take over sa Bible study. O saan ako pa niya na? Saan ako pa niya na? Magino mo na nga blessing? Amen. Pastor, saan ka na pastor? Doon na ako sa mahal. Siguro, kaya ko, sabi yung pastor namin, nanay ako dito. Pero, ganito. Okay, sige pastor. Pero, sagol kami nga, sa restorya sa dik. Ako, sentimento ni patatas na niya ako, pastor, ingaw ko mo. Katinood, kato siya nga, pastor, tinagawa to siya. Pero, sa friend, sa iyahang dagan siya kailang ng mga pastor sa Samis, pero usap ko siya yung consider ng amigo niya. Ano yung naguto siya kalit, ngayon pakitambag ako, dami, istoryahan na yun. Siya kalit, fellowship, hindi siya, manubog siya sa ako. So, nakawalan ko sa kanila, wala na siya sa church. Kung paano hindi mo binigay doon sa susunod mo na pastor? Ayaw ba niya, napatakot pa siya pastor kasi bata pa raw siya. Sunod ng pastor sa iya. So, sa church lang daw muna siya, mag-stay. Huwag na daw, focus lang daw muna siya sa church. Huwag hindi lang daw muna para sa outside sa church. Sayang yun. Kaya gusto mo, puli-puli itong pastor. Ako siyang gignan. Diba ang simbahan, pamilya? Oo, pastor. Diba ang pastor, tatay? Tatay, diba? Ang pastor is tatay. Pero musugod ka, after 5 years, dahil ka po di mo tatay. Ako kakitag pamilya kapag after 3 years, dahil na po papa. After 7 years, dahil na po ng papa. Ngayon na, after 5 years, dahil na po ng papa. Musulod na po bagong papa. Ikaw, ano po ikaw? Ay,
ako papa, lima, oy. Gusto niya lalaki ni Uma. Dahil naman ko na ako papa. O wala, gusto mo mag-permanente yung papa, ikabis niyo yung papa. Ito na ituyo sa akin. Amen? Kung mubayad ang mga Katoliko mananaptan, muampo rag panalagsa, muampo rag patay, muampo rag ting Nobyembre, kalag-kalag, muampo rag 40 dias, ang inyong pastor, kanunay nag-ampo ninyo. Labaw pa sa mananaptan. Inoras na ibayan sa mananaptan, no? Ayun, pastor, ay bukas niya na yung po sa inyo. Labaw pa sa ahay, kung natin naman yung kabalita, automatic na. Muna na ilagay ko, pastor. Last anak, ay last. Yan ako, balik anak. Christ giving in society. Yan ako. Darata kay 40 naman, alas 11:40 naman. Malukay ko ninyo, kay hindi ko papakaon ninyo ni Kauman. Ingon na ni, we are investing for eternity. Kalau atang imon, kaliyo ko, maghimo sa tag-commitment. Kaliyo ko dyan mag-play of organ dyan while we're getting our commitment. Katong mga nakasapot na kadaan sa imong commitment, ayaw kang pangayo. Nakasapot ka, pwede ka mong ihatag na commitment, nakasapot ka, ayaw kang pangayo. Pero gusto niyo mong tuos mo commitment, kaya nakasapot ka karon, pili ka mangayo. Katusan wala pa kasapot, kuha ka o kaning commitment form na to sa first group, siya asa mo. Okay. Palihog na doon, tabangin ninyo Lloyd, tabangin ninyo. O, pangata. Ang mga amo kuha, katulang, huwag kasapot. Kung huwag ka kasapot ba, mayroon din natin yung commitment. O gusto kang musab sa yung commitment. O. Ay, tanawa. Gusto kang muusap sa iyong commitment. Ilong to be your first fruit is for a year na himuon. Dili na siya one time. Kung makaya mo one time, imuhan na na. Pero, di nyo kaya ho, maunang 2015, April para taman, di mo pili mahimo. So you have a year to show imo kung imo ang first fruit. Kaya nakasunod tuwing another first fruit naman po. Amen. Amen? It's year by year man. Nakitudlo sa Bible. Amen? Okay. So, kasabot naman siguro ka, na-stab niya sa kamay, ang kanang stab, imuha na, ikip na nimo. Dahil kanang dako ko yung ihuli. Amen? We are investing for eternity. Pero ang Ginoo nag-promise ata earthly reward. Masaya ang problema na to, mahadlok ta by faith, mu-obey sa klarong itudlo sa Bible. Adlok ka, ayaw ka, adlok. Ang upa na to, una-una na to, hindi tinuod. It's because God cannot work wonders in your life because of your disbelief. Di ka na ikamuto, di siya ka ang trabaho wonderful mo. Christianity is, everything is by faith. Only Christianismo. Okay? Sige, katulang alam ang to sa wala, kaya kag-get yun. Pero nakaget na, kagaling mo commitment, okay na to. Kani idugang man nato niya itong waong pag-ibang commitment na una nga sa iyo, mo na ipuling niya, bitawon ako na itong utro. Basta ang naglintagan na to, as of kagahapon nga klaro nga klinta, 1.4 million.
Okay. Sige, malilog lang before we have our word of prayer. And, karon, sumala sa itong nasabutan. Tuwag sa tag at tuwag sa Christian offering. Sa lolo, before na mo close in prayer. Tuwag po. Sacrificial offering. It means beyond your power. Mag-pray ta, kung ito pa tumulit yung aking mga tala. Father, thank you sa inyong ihatag ng mga panahon kasimba, magpadayon ni na makasabot kung unsa tayo imuhang tuyok na ninamo. Imuming iluwas not only para hatagan ni paglaos sa kinabuhi ng mga katapusan, but also to experience what is to live an abundant life. Lord, pasailu amin na dugay kayong panahon na himong mga hapog ng mga tao. Dugay kayong panahon, iwidhon na mo ang mga angayan untang among iila na ikaw o Diyos na angayang masinunggan inaagi sa among mga kwarta. Dugay panahon, naglisod ni. Tungkol we do not believe you that if we give, you will reward us and you will bless us. Lord God, salamat kayo padayon nga imuming sa pinakasayo nga panahon, imuming yatagan ang iyong panahon that giving is the way for blessing. Lord, ako kang itudyanan karon ang sinumakanakan sa sacrificial offering in Jesus' name. Amen.